I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Manatiling I am ready po mga kapuso dahil nananalasa pa rin ang bagyong Egay sa ilang panig ng ating bansa. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Magandang umaga, Kara. Mahigit niyang 10 lugar sa Luzon ang nananatiling nasa ilalim ng babala bunsod ng Tropical Storm Egay. Nakataas ang signal number 2 dyan sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Masungit ang panahon ang dapat asahan at otomatikong walang pasok mula preschool hanggang elementary at high school. At maging alerto po ang mga nakatira sa mga baybaying dagat sa posibleng storm surge o daluyong na maaaring umabot sa 2 metro ang taas. Signal number 1 naman dyan sa Pangasinan, Isabela, Benguet, La Union, Mountain Province at Ifugao. Malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin ang patuloy na maranasan at walang pasok ang mga estudyante sa preschool. Namataan ang sentro ng bagyong Egay sa layo lamang 135 kilometers dyan sa may kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte, dakong alas 7 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot pa rin sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 100 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pahilaga sa bilis na 7 kilometers per hour. Bungsod ng bagyo at nang pinalalakas ito ang hanging habagat, ang may maliliit na sakyang pandagat ay delikado pong pumalaot sa lahat ng dagat ng Luzon at dyan sa Visayas kahit malayo yung bagyo dyan. Kaya dapat alerto at maingat naman sa paglalayag ang malalaking sasakyang pandagat. Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayon sa Luzon. Base sa datos ng The Weather Company, may mga pagulan sa Southern Tagalog provinces, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Mindoro, pero may hilang ulan na lamang dito sa may Bicol region. At sa iba pang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa lugar na naapektuhan ng bagyo, asahan pa rin ang hanggang malalakas na pagulan hanggang dyan sa may Central Luzon. At dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy po ang tsansa ng ulan mula ngayong umaga hanggang mamayang gabi. At mga kapuso, medyo malakas po ang hangin. Nakataas ngayon ang orange warning ng Pag-asa sa mga probinsya ng Zambales at Bataan at nakataas ngayon ang yellow warning diyan naman sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kasama na ang mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. Sa Visayas, makakaranas din ng mga pagulan dito sa may western section pero mas mahihina na lamang katulad din dyan sa may central section. At sa Mindanao, asahan ng mga pagulan lalong-lalo na pagdating sa hapon dito sa may Zamboanga Peninsula, ARMM hanggang dyan sa may Soxargen, Kara. Okay, Mang Tani, balikan po natin yung image kanina na ipinakita base po sa datos ng Pag-asa. Pagtitingnan po natin, parang malapit na po sa border ng Philippine Area of Responsibility. Nandun sa may hilaga na po itong bagyong Egay. Tuluyan na po ba itong lalabas at unti-unti na po bang bubuti ang panahon sa mga susunod na araw? Kasi sabi nyo, ang track nito ay pataas na pahilaga na, Mang Tani. Yes, Kara. Pero kung titingnan mo yung latest track ng Pag-asa, nandito ngayon yung bagyo, kaya imbis na yan ay kumilos pa northwest, papalabas ng ating PAR patungo ng China, ang mangyayari dahil magkakaroon ng parang paghina yung subtropical ridge. Yan yung hangin na nasa ibabaw ng bagyo, kaya itutulak naman yan pa norte hanggang mag-recarve yan pa northeast, kaya mananatili itong bagyong si Egay dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ay Martes, Miyerkules, Huwebes, kaya posible pa, Kara, na Huwebes ng hapon nananatili yan sa loob ng PAR at sa gabi pa yan lalabas. Yan ay kung hindi magbabago yung inaasahan nating mabagal na pagkilos nito. At sa datos nga ng The Weather Company, isang senaryo pa rin ang nakikita. Hindi pa man nakakalabas ng PAR itong bagyong Egay ay posibleng pumasok naman bukas, Martes o Miyerkules ang bagyong may international name naman na Chanhom. At papangalanan itong Falcon ng Pag-asa kapag pumasok na yan ng Philippine Area of Responsibility. Okay, Mang Tani, alam naman natin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility yung isa, samantala yung bagyong Egay ay nasa loob pa sa bandang hilaga ng ating bansa. Pero posible po ba yung tinatawag na Fujiwara effect? Ito po yung pagsasanib ng dalawang cyclone or interaction nitong dalawang cyclone para lumikha ng isang mas malaking bagyo dahil maghihilahan sila? Yes, Kara. At ang titingnan naman natin ngayon, ito yung wind map. Ito si Egay, gumagalaw. Ito si Falcon, pumapasok ng Philippine Area of Responsibility. So kapag nanatili yung sirkulasyon ni Egay dito sa may south ng Taiwan,
at inabutan siya nitong mas malaking sirkulasyon nitong si Chanhom o Falcon, posible yung binabanggit mong Fujiwara effect. Ang mangyayari dyan, Kara, kapag nanatili itong isang tropical storm, posibleng kumilos ito pa southward habang kumikilos naman ito pa northwestward. At kapag kumilos siya, didikit na yung sirkulasyon ng bagyong Egay dito sa Chanhom at siya ihigupin. O kundi naman, tuloy-tuloy nakikilos itong si Chanhom at unti-unti niyang hihigupin yung sirkulasyon naman itong si Egay. Kaya ito yung babantayan natin. Pero ang pinakamahalaga, Kara, kahit na hindi mag-interact yan, ang mahalaga, yung effect nitong si Chanhom dito sa atin, malakas na hanging habagat at yan ay tuloy-tuloy na magpapaulan. Luzon hanggang dyan sa Visayas sa mga susunod na araw. At bukod nga sa bagyong Chanhom, isang tropical storm pa rin po ang ating namataan na sama ng panahon. Dito naman sa may Pacific Ocean, ang kanyang international name, Nangka. May kalayuan pa ito sa PAR, pero kapag yan ay nagtuloy-tuloy ang kilos niyang, Kara, palapit sa atin katulad ni Chanhom, asahan mo, tuloy-tuloy pa uli ang lakas ng ating hanging habagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani.